Good afternoon! Good afternoon. Yes! Magandang hapon po. At maganda rin po tayo sa hapon ito. Okay, alive pa ba ang lahat? Yes. May energy pa ba? Yes. Dapat lang! Okay, so hindi na po natin patatagalin kasi alam kong napaka-importante ng oras ng bawat isa. Kasi tagal na eh. At saka, matagal na pinagkintay natin, di ba? Well, anyway, sulit naman po yung naging pag-iintay nyo sa hapon ito. And congratulations sa inyong pag-iintay kasi magiging sulit na sulit dyan sa ibabagsak sa atin ng ating speaker for today. Okay, so gusto ko lang ipakilala dun sa alam ko kasi may mga bago. So gusto ko lang ipakilala muna yung ating magiging speaker for today. So ang ating speaker for today ay, wow, grabe. Siya lang naman po yung 01 ng Cognoa International. Ano ba ibig sabihin ng 01? Aba, nung number 1, yes, hindi lang number 1. Nung magkaroon ng Cognoa, di ba sumasali tayong mga distributors? Siya po yung kaunahan. O biro nyo yun? Okay. So bukod pa doon, syempre siya po yung awardee ng ating company. Siya po yung, nasa yung picture na wala? Dati nasa dingding. Okay, so pinagtan lang po kasi isa-isang nilalagay sa dingding para daw bawat isang awardee may moment sa dingding, o diba? So siya din po yung ating diamond rank ng company. And hindi lang po yun. Nasaan ba yun? Nakaparada pa dyan sa baba. Kanina, ano? Nawala na ngayon. Okay. So kanina nakapark dyan yung kanyang, ano nga ba yun? Montero Sport. Yes. So galing din po yung sa company. And then, alam mo yung mga awards natin? Ano nga yung awards pa niya? Best in costume. Okay. Millionaires Club. Millionaires Club. Yes, isa po siya sa kasali sa Millionaires Club. And then, Top Earner Award. Travel incentive. Grabe, ang dami na pong narating ng ating speaker for today. So, hindi ko na po patatagalin dahil pag inisa-isa ko pa po ang mga awards niya, abuti na po tayo na maghapon. So, eto na. Eto, pag tinawag ko na po yung pangalan niya, ha? Hindi po siya tumatayo dito nang hindi pinapalakpakan ng malakas with matching. Okay. So, without further ado, eto na po, Mr. Mark Fernandez! Ang galing talaga ni Mamel, parang sandaan yung audience eh. Good afternoon po sa ating lahat. Sino may mga first time? Yung mga bago? Dami, no? Ayan, sige. Ma'am, thank you, Ma'am Bel. Palakpakan naman po natin si Ma'am Manabel. Marami pa nga sasabihin. Marami pa. Pwede pa naman, Ma'am, may time pa naman eh. I-trim naman natin yung video eh. No? So anyway, pakilala ko lang po sarili ko. Pangalan ko nga pala po, Mark Fernandez. Pangalan palang artista na. Ayan, mukha po bang artista? Hindi talaga eh. No? Taga Santo Tomas, Batangas po. Welcome po dito sa Cognoa International. So yun po yung pag-uusapan po natin. Okay, so direct to the point na po tayo. No? Ang Cognoa International po ay local company international kasi yun po yung vision na may-ari gawing international po si Cognoa, which is nangyayari na. Okay, nga pala, no, ito pag-uusapan natin, walang commitment sa mga bago ha. Ibig sabihin, explain lang namin kapag nagustuhan nyo, pagtutulungan natin, pag hindi po nagustuhan, huwag natin gawin. So wala namang pilitan. Okay na po ba yun, no? Yun nga lang may pwersahan, ano? Parang natuwa ka pa. Parang gusto mong pinapwersa ka. Ano na ba tayo? Yun, nag-start po yung company 2014. So basically, nasa pioneering stage na po si Cognoa. Okay, tapos pagdating naman po sa legalities, compliant naman po si Cognoa International. Okay? So ngayon, meron po tayong 5 offices. Yung main po natin located po sa Manila. 707 Shaw Boulevard, Barangay Capitolio, Pasig City. Tapos meron na rin po tayo sa Cebu. Meron po tayo sa Iloilo, tsaka po sa Davao. At ito naman po nandito tayo ngayon no, dito po sa branch natin sa Batangas. Nandito po tayo sa second floor ng Clean Fuel Gasoline Station, Barangay Maraboy, Lipa City. Okay? Yun pa, taga Laguna area pa, no? So kasi ang plano namin ni Ma'am Bel, tsaka yung grupo po ng Tough Nights, di ba? Ay kung kakayanin po sa tulong po ng mga taga Laguna, sana pagtulong-tulungan natin na makapagtayo po tayo ng sariling branch po natin, syempre sa Laguna. No? Ayan. So saan po ba malapit ang nagkarlan? San Pablo and Santa Cruz. San Pablo, Santa Cruz, no? Pero parang mas sentro yata ang... Well, siguro pwede Santa Cruz kasi kung San Pablo, malapit ang San Pablo dito sa Lipa. Ay, oo, Samantalang dapat. Santa Cruz, maraming bayan pa yun. Oo, kasi kung alangan no? Kung San Pablo nga naman, konting minuto na lang, nasa Lipa ka na rin naman.
So mas maganda siguro kung sa Santa Cruz. So pagtulong-tulungan natin, so sana ngayong 2019, may tayo po natin, yung opisina po natin sa Santa Cruz, Laguna. Okay? Yan. Tapos, ito po yung may-ari po ng ating company. Pangalan po niya si Mr. Chester Go. Siya po yung founder and president ng Pugnawa International. Ang edad po niya 34 years old lang. So, napakabata. Pero, member po siya ng Philippine Marketing Association. Samahan po ng mga negosyante sa buong Pilipinas. So, makakaasa po tayo na si Pugnawa, lehitimo negosyo po ito. Tapos, napasama rin siya sa top 40 young entrepreneur. Na-picture na rin po siya sa Channel 2, yung programa po ni Julius Papao. Mission Possible. At abangan niyo po yung product na ipopromote namin sa inyo kasi for sure, mapipicture din po yan sa Channel 2 pa rin. Salamat, Doc. Kasi sa ngayon po, more than 500 doctors na po yung nagre-reseta po ng ating produkto. So pinagkakatiwalaan po ng mga eksperto. Ang kagandahan naman po sa may-ari ng company, bata pa lang po, tinuruan na mag-business. Kaya 19 years old pa lang, milyonaryo na. Ganun siya kagaling mag-business. Sa edad pong 25, kumita na po siya ng 100 million. At ang Pugnawa International, isa lang po sa napakaraming negosyo po niya. So pwede po natin i-consider na yung kumpanya na Pugnawa International, pang long term talaga siya. Okay po ba yun? Okay na okay yun, ha? Okay. So tuloy po natin, ano? So ito po yung pag-uusapan natin. Ito po yung flagship ni Pugnawa International. Okay, so Pro 15 Probiotics. Doon sa mga bago, Ma'am Teresa, nakagamit ka naman ng Pro 15? Yes po. Kailan pa po? Ito lang po. Ngayon lang? Kanina lang po? Hindi po, last week. Last week naman, last week naman. Okay. Anong pangalan mo? Lisel. Sir Larry. Si Ma'am Lisel, nakagamit na pa si Ma'am Lisel? Hindi pa, first time mamaya kung sakali. Diba? Maganda matry nyo. Si Sir Larry. Ano po si Sir Larry? Matagal na. Diabetic na matagal na user ng ating product na sigurado. Hindi pa naman nakakadala siya. Okay. Naka 1 month. Naka 1 month na. At sigurado may magandang improvement po na nangyari po sa inyo. Mamaya siguro, okay lang, kung okay lang. Pag-share natin si Sir Larry, no? Ng experience sa paggamit ng product. Mamaya pag-usapan natin. No? So, ang product po natin ay Pro 15 Probiotics, di ba? So, pag binanggit po ba na probiotics sa mga bago, ano po yung naisip niyong produkto? Pag nabanggit yung probiotics? Yakult, no? Naka-video. Edit na lang natin, ha? Kaya medyo hirap ako sir mag-dub. Kasi gusto ko tanggalin yung word na Yakult. Edit natin yan. Manili na mga edit yan. No? Kasi baka ma-question tayo ng Yakult, no? So yung product natin parang Yakult. Kasi probiotics tayo. Kaya lang ang pagkakaiba, ang Yakult po kasi isang klase lang po ng probiotic. Or probiotics ay good bacteria, no? Isang klase lang po siya ng good bacteria. Yung po yung ginamit niya, Lactobacillus casei, Shirota strain. Yung atin po hindi lang isa, 15. Kaya po siya naging Pro 15. Ang Yakult po maganda kaya lang liquid. Paliwanag po ng mga expert dahil po liquid, sa bibig pa lang natin yung potency na mabawasan na. Kasi acidic po yung bibig natin. Pinapatay po ng acid yung probiotics. Along the way po acidic tayo. So pagdating po sa tiyan, ang na-absorb po ng katawan natin, sugar, yogurt, skim milk. Kasi hindi po siya purong probiotics. Ang kagandahan po sa product natin na Pro 15, 100% probiotics po tayo. Hindi tayo gumamit ng liquid, capsule form. Vegetable capsule, all natural, madali po siyang matunaw. Nakadesign po yung capsule, matunaw po sa loob ng ating tiyan. Kapag po natunaw, doon po siya mag-reverse, doon siya magko-colonize or dadami. Kakapit po siya sa wall ng bituka para po yung bituka natin protected sa mga bacteria. Okay? So, ang maganda po dito, 99.9% ang probiotics nakakarating po ng buhay sa tiyan po natin. So, ganun po siya kaganda. Okay po ba yun? Tapos, ito naman next slide. Ito po parang review na lang sa karamihan. Kasi di ba, so ngayon napapansin niyo po, halos lahat po ng tao namamatay po dahil saan? Sa sakit. Ngayon na lang po yan. Kasi nung araw po, ang mga tao namamatay dahil po sa katandaan. At ang nakakatakot nga, papata na po ng papata, nagkakaroon po ng sakit ngayon. Sakit ng matanda nung araw, ngayon po sakit na rin ng bata. Halimbawa po ay high blood, diba? Diabetes, UTI. O bakit napasama yung UTI? Kasi alam niyo po nung araw, ang sakit pong UTI sa mga babaeng may edad lang. Pero ngayon po kahit mga batang lalaki, baby nga, di ba, pagkapanganak, meron ng UTI. So ano lang, bakit po ba tayo nagkakaroon po ng sakit? Isa lang po sa dahilan dahil po sa insufficient nutrition or kakulangan sa nutrition. Pero kumakain ka ng gulay, kumakain ng prutas, di ba? Pero bakit nagkakaroon pa rin po ng sakit? Kasi kahit anong ganda raw po ng kinakain natin, prutas man or gulay, pero kung hindi po ma-absorb ng katawan natin yung sustansya nila, so bali wala pa lang po yun.
So ang tanong, bakit hindi po na-absorb ng katawan ng sustansya? Dahil po dito. Kasi meron po tayong poor digestion. Ibig sabihin, yung kinakain po natin, hindi po nadadigest ng ayos. Di ba? So yung nutrients, hindi ma-absorb ng katawan natin. Ang tawag nga po ng mga expert dito, cause of the cause of the cause. Ibig sabihin pala, meron pang isang dahilan. So inaral po ng mga scientists, ano ba yung reason, bakit meron tayong poor digestion. So kailangan ma-pinpoint yung bottom line. At nalaman po nila, dahil po yun sa kakulangan po ng probiotics sa katawan. Basically, probiotics for good digestion. Pero ito po yung maganda, kapag meron po tayong adequate supply ng probiotics sa katawan, at least 85% ng sakit sa buong mundo may iwasan. So ganun pala po kaganda ang probiotics. So yun po yung advocacy ni Cognoa International na i-promote sa lahat ng tao sa mundo yung magandang benepisyo po ng good bacteria or ng probiotics. Okay po? Ang nakadiscover po ng probiotics, isang Russian zoologist, pangalan po niya si Dr. Eli Mechnikov. Siya po yung father of natural immunity. Napansin po kasi niya sa Germany, may mga tao po doon ng lifespan umaabot po more than 100 years. May kakilala po ba kayo na 100 years na, yung ngayon buhay pa? May kakilala po ba yung ganyan? Lolo mo ma? Lola, buhay pa po? Ilang taon na po? Ilan mo, sorry? 100 exacto, no? Galing. Nasa siya ma? Nagpusyat nila ng mga anak niya sa Manila. Nasa Manila, pero dito siya, Taga Batangas po. taga Batangas. Okay. Ba't dinala po sa Manila? Nandun po yung mga anak. Mag-aalaga. Oo, 100. Galing, ano? Diba? So ito po, ngayon po kasi, kung meron man nag-100 years pataas, iilan na lang sila. Diba? Alam niyo na po, nga po ni Dr. Ina, yung mga nag-100 years pataas, normally mga nakatira pa sa kabundukan. Diba? Yung mga nasa kapatagan, hindi na lang pumabot ng 100 years. So pinag-aralan niya, ano may pinagkaiba ng tao sa bundok tsaka sa kapatagan? At nalaman po niya, sikreto ay nasa kinakain na. Palibasa po sa bundok, mahirap po yung source ng food. Yung mga tao po doon natutong mag-imbak ng pagkain. Parang langgam. Di ba? Pag hindi pa umuulan, nag-iimbak sila ng pagkain. Di ba? Para pag dumating yung taggutom, meron silang makakain. No? Kaya lang, napansin po nila, yung mga pagkain imbak po nila, nagiging fermented. So fermented food, mayaman po yan sa probiotics. Ano po bang halimbawa ng fermented food? Sa Korea, meron pong sikat na pagkain. Kimchi. Di ba? Sino po sa inyo nakakain ng kimchi tapos pang kamain? Doon sa mga bago, pamilya po ba sa kimchi? Diba? Hindi kayo mahilig sa K-pop, ha? Diba? K-drama, hindi kayo mahilig, no? Kasi di ba, doon pinapakita yung kimchi, no? Sa mga grocery, meron ng kimchi. Diba? Available na po siya. Nakabote. No? Nakabote. Kaya sabi ko nga, duda ko, parang yung mga binibenta sa grocery, parang dito na lang ginawa, okay lang yun, ma'am. No? Kaya lang, baka hindi siya fermented, no? Kasi ang fermentation process, di ba, months yan eh. Minsan 3 buwan na, pataas pa. Sa Korea, yung kimchi, binabaon pa nga sa lupa yan. Tapos after 3 months, di ba, may amoy. Di ba? Eh yung binibenta yata sa mga grocery, pinipring na yun, tapos hindi na fermented, no? Hindi masyadong sikat ang kimchi sa Pilipinas kasi mga Pilipino tayo. Ano mo ba sikat sa atin? Kimchi. Kasi sa atin po, ang sikat po yung atsara. Diba? Pagkain binuro, wag lang mapapanis, wag lang mabubulok, may nabubuhay na bacteria. Good bacteria po yun. Pero pag ang pagkain po napanis na bulok, ano po nabuhay doon? Bad bacteria. Doon po tayo nagpupun poison. Diba? So yung atin po, good bacteria. Alam mo, sa ganda nga po ng discover niya, nabigyan po siya ng award, 1908, Nobel Peace Prize. Katulad po ni Albert Einstein, Martin Luther King, Nelson Mandela. Siya po yung nakadiscover ng probiotics. Napatunayan po niya sa studies niya na sikreto para ang tao mabang buhay, kailangan po ng probiotics or good bacteria sa katawan. Pakitandaan po mula ulo hanggang paa or buong katawan natin, punong-puno po yan ng bacteria. Ang tanong na nga lang po, anong gusto nyo mas marami? Yung good o yung bad? Siyempre naman yung good bacteria, yun po yung ating produkto, Pro15 Probiotics. Sabi nga po ni Hippocrates, Father of Western Medicine, ano pong sabi niya? Tama naman, di ba? Lahat daw po ng sakit, saan po nagagaling? Sa gut. Ano po ba yung tinatawag nating gut? Ang tinatawag pong gut, yung pinasukan ng pagkain hanggang nilabasan ng pagkain. Ibig sabihin po yung dinaanan ng pagkain. Sa panahon po kasi natin ngayon, napapansin nyo naman, halos lahat po ng kinakain natin may chemical na may preservatives pa. At kung ano rin po yung kinakain natin, yung po yung nagiging dahilan bakit tayo nagkakaroon ng sakit. Ang tanong, may magagawa pa ba tayo? Parang wala na. Bakit? Yan na po yung available sa market, yan na po yung lifestyle natin. Pero may magagawa pa tayo, no? Ang magagawa rin po natin, kailangan
palakasin po natin yung ating gut. Kailangan protected siya. At wala po iba magpo-protect sa kanya kundi probiotics lang, Pro-15. Sa katawan po natin, may 3 klase po ng bakterya. Pinagmumulan po ng halos lahat ng sakit, syempre, bad bacteria. So kailangan po may kokontrol sa kanya, no? Yung good bacteria. At kailangan, mas marami siya. 85% good bacteria, 15% po yung bad, tapos meron pang isa tawag po dyan, medium. Ano po ba ang trabaho ng medium bacteria? Ang trabaho po niyan kung sa mas marami din po siya sumasama. In short, balimbing po siya. May kakilala po ba yung ganyan? Marami, di ba? Minsan nasa tabi niyo lang mga. Tingnan mo nga. Nahiyang lumikot. Uso ba ngayon yan? Bakit? Bakit uso ngayon yan? Ano ba pinag-uusapan natin? Bakit pinag-uusapan natin? Ano ba yung tinutukoy? Iba tayo. So kapag marami tayong good bacteria, yun, healthy po yung ating intestine. Kapag po ba healthy ang intestine, healthy po yung ating immune system. Siyempre naman. At kapag po ba healthy ang immune system, may iwasan po natin magkaroon ng iba't ibang sakit. Pwede. Totoo naman, di ba? Yung immune system natin, yan po yung natural na sundalo na lumalaban po sa mga sakit, di ba? Sa mga germs at saka mga viruses. So kailangan, laging marami po tayong good bacteria. Kaya ito nga po yung dahilan, bakit po tayo nagkakaroon po ng sakit ngayon? Kasi mas marami na po yung ating bad bacteria sa katawan. Konti na lang po yung good, sumama pa yung medium sa mas marami. Kaya po naging resulta po niyan, unhealthy na po yung ating intestine. So kailangan lang pala po, ibinabalik natin yung mga nawawalang probiotics sa katawan. Kasi ang katawan po ng tao, hindi po kaya mag-produce ng probiotics. So kailangan talaga ini-intake po siya. Kaya nga po yung atin naka-capsule po. Ano? Hindi po siya katulad po ng iba. Iba, ano po yung iba? Halimbawa po ay kulang ka sa vitamin D. Ano kailangan mong gawin? Diba? Ano gagawin? Papulang sa vitamin D. Magpa-araw ka lang sa umaga may vitamin D na, no? So libre po yun, ha? Libre yun, okay? Hihirit pa sana naka-record. So, ito po yung dahilan kung bakit na-damage po yung ating gut flora, kung bakit nawawala po yung good bacteria sa katawan po natin. Ilan sa mga dahilan? Aging process. Pinanganak po tayong lahat, mayaman po tayo sa probiotics. Kapag normal delivery, ano? Kasi yung probiotics pong yun, galing po sa nanay natin, na-transfer po sa atin, ano? Kaya lang, habang tao po nagkakaroon po ng edad, hindi pa iwasan magkakaroon po ng sakit. Saan po nagagaling ang sakit? Environment, usok, polusyon, di ba? Hindi natin kayang iwasan yan. Alam niyo, nung araw po, gitong oras, kung tanghaling tapat, pwede ka magbilad ng maglakad, no? Kahit wala kang payong. Pero ngayon po ba nagagawa po po yan? Hindi na. Kasi alas 8, alas 9 ng umaga, medyo mapi ng puso pa lang, di ba? Pwede ka na magkaroon ng skin cancer. Tapos, nauso nga po yung mga unhealthy diet. Nauso po yung mga junk food, chichirya, fast food, Jollibee, McDonald's, KFC. Tapos nauso pa yung mga matatamis, cakes, donuts, ice cream, chocolate, soft drinks, di ba? Nauso rin po yung mga instant coffee, instant juice, instant noodles. Kaya po ang tao ngayon, pag nagkaroon po ng sakit, instant, di ba? Pag namatay, instant. Masaya pa kayo, ano? Tapos ano pa, unhealthy lifestyle. Ano po yung halimbawa na meron kang unhealthy lifestyle? Kapag lagi pong puyat. Kapag laging puyat, bagsak po ang immune system. Madali pong dapuan ng sakit. Kasi nung araw, pagpatak ng alas 6, alas 7 ng gabi, mga tao tulog na. Ngayon po mag-uumaga na. Oo, di ba? Guilty ka, mama. Alam na. Hindi, guilty tayong lahat yan. Totoo lang. Di ba? Kagabi, anong oras na ako nakatulog po? Nag-ano ba? Nag-FB, di ba? Yung iba nag-ML. Diba? Nakapuyat talaga yan. No? Ayan. Parang kahapon noon, may nakasalubong ako. Distributor natin, tagal nagpakasyon. Kasi yung apo niya, yung nanay ng apo niya, anak niya yun, ano? Gulo, no? Yung anak niya, nagkasakit. Ay, yung anak niya, may baby. So siya yung nag-alaga. Diba? Kasi naka-confine yung nanay. Siya yung nag-alaga. So syempre, lagi siyang puyat, no? Nung gumaling yung apo niya, siya naman yung nagkaroon ng sakit. Kasi lagi ng puyat, di ba? So yun, bumagsak ang immune system. Okay? Tapos, yun pa, example po ng unhealthy lifestyle kapag walang exercise. Sa ngayon kasi mas marami tayong oras na nakaupo lang. Di ba? Walang ginagawa. So walang exercise, no? Ano pa? Yan, yung mga bisyo, alak, sigarilyo. Nung araw kasi wala yan.
Tapos isa rin po sa mga dahilan kung bakit damage po yung ating gut flora dahil po yun sa pag-take ng ating mga medications, mga gamot. Di ba alam naman po natin lahat ng gamot na nabibili over the counter pero po yung side effect? Ano po yung side effect? Pinagaling ang puso mo, nasira naman ang kidneys mo. No? Meron po silang contraindication. Yung gamot po sa high blood, hindi pwede sa diabetes kasi magkaibang sakit, dapat magkaibang gamot. Ang sino po ba sa atin na hindi pa nakainom ng antibiotics? Meron pa ba? Parang wala na, no? Mga baby nga ngayon nagkaroon ng sakit. Di lang sa hospital, ano pong reseta po ng doktor? Antibiotics. Ano po bang ginagawa ng antibiotics? Pinapatay niya yung bad bacteria, yung pinagmulan po ng sakit. Okay naman pala. Kaya nga lang po, galing mismo sa pangalan niya, di ba? Anti. Ano po ba yung anti? Against. Biotics po ay life. So against life po siya. Pinapatay niya yung bad bacteria, kaya pati mga good bacteria, pinapatay niya. So wala po siya pinipili. Kaya naman, sa ngayon po, ang pinakamagandang antibiotics po ay probiotics na. Bakit? Kasi pinapatay lang po ng probiotics yung mga bad bacteria. Kaya naman, dadami po yung good bacteria po natin sa katawan. At ang nakakatawa nga po niya, mga doktor po ngayon unti-unti nagsuswitch na from antibiotics to probiotics na po. Kasi maganda po, wala pong side effect po siya. No? Okay? So natututo po ba? Natututo naman. Ano? Kasi mamaya may exam tayo. Oo nga po, yung mga nag-invite, ready niyo po yung test paper. Ayan. Since meron tayong unhealthy digestion, baka po na-experience niyo po, isa-isayin po natin. Acid reflux. Madalas ligay ka ng digay. Heartburn, no? Hyperacidity. Low energy. Yung bang tipong yung antukin, di ba? Parang kagigising mo lang sa umaga, parang gusto mo na ulit matulog, no? Naghikap, no? Huli-huli sa kama. Huli-huli sa kama, saktong-sakto, no? Alam niyo po bang pagiging antukin daw po ay sintomas na meron ka malalang sakit? Ako, nakatakot. Dapat nagpapacheck up ka na. Alam niyo po ba yun, ma'am? Alam niyo naman, okay? Sabi ng iba, baka raw may diabetes, no? Posible, no? Tumaas yung sugar, gano'n, no? Bumaba ang sugar. No? Yung effect po nun, inaantok talaga. Pero, alam niyo, no? Kapag ang tao raw po antukin, ibig sabihin daw po nun, wala siyang pera. Tama ba? Kasi ako madalas ko ma-experience yan. Ngayon nga, inaantok ko yun. Medyo inaantok ko ngayon. Hindi naman umaga yun. No? Hindi naman umaga. Gas or bloating, yung bang wala kang kinakain, pakiramdam busog na. Kabar, no? Pakiramdam ako ng banas. Mabanas, no? Okay? Kabar. Ano pa? Mood disorders, frequent headaches, throat and nose issues, bahing ng bahing, baka talalamunan. Hindi na sinisipon di ba? Hindi ba umuulan, sinisipon ka. May kakilala po ba kayo buong taon yata hindi mawala ng sipon? Meron po, nandun po. Nasaan mo? Dati nga binabanggit ko yan, ngayon hindi na Hindi na yata, parang hindi ko na mapansin no? Gumagamit na yata, may regular na yata gumagamit Di ba? Kasi ako regular akong gumagamit. Yung mga regular tayo gumagamit, yung mga member natin. Ako regular ako Mamaya ba nagre-react ka? Hindi, regular talaga ako gumagamit yan. No? Negative reaction to food. Nung araw, kahit anong kainin mo, okay ka lang. Diba? Pero ngayon, bakit namimili ka na ng kakainin? Kasi lumabas na po yung allergies. No? Ang allergies po, wala na po lumot. Autoimmune po siya. Kailangan lang po hindi mati-trigger. Paano hindi mati-trigger? Kailangan malakas ang immune system. So tutulungan po ni Prof. T na restore yung ating immune system. Loose stools or constipation, inflammation, skin disorders anywhere on the body. So ito po yung mga signs na meron tayong unhealthy digestion or signs na mas marami na po tayong bad bacteria sa katawan kumpara sa good. So kailangan na po mag-Pro15. Signs na meron po tayong healthy intestine. Tanong lang po sa inyong lahat, everyday po ba kayong nag-move? Everyday naman, no? Yes. Normally po tuwing umaga, di ba? Tuwing umaga bago maligo. Ang tanong ko lang po, namamonitor niyo ba? Kasi kailangan daw, una ay dark yellow. Ma'am, anong kulay kanina? Hindi na pinansin, ano? Yung iba, pina-flush na lang yun Tsaka sabi ng iba, syempre naman, depende sa kinain. Diba? Pag kumain ka ng chocolate, syempre dark yan, no? Lalo lang pag halimbawa ang ulam mo ay dinuguan. Diba? So depende na. Pag kumain ka ng ube, anong kulay? Ano man? Ube rin? Pero anong tuming ube? Picture nyo nga minsan. Gusto ko makakita ng gano'n
Alam mo, pag ube, labas green eh, di ba? Verde. Ayun. So, depende sa kinain. Pag kumain ng malunggay, anong Malunggay pa rin. malunggay pa rin, di ba? Hugasan mo lang, ulam na naman eh. Di ba? Lalo pag mais. Pag mais, Pag kumain ka ng mais. Oo rin. Hindi naman mabuo. Nalunok mo yung buong mais. Hindi naman. Ayun. Puti-puti lang pala. Mahirap patunaw. So, depende, no? Pero kailangan po, madalas, dark yellow. Pangalawa, floating on water. Kailangan daw po nakalutang. Kung hindi mo alam kung anong kulay, so syempre, hindi mo na alam kung lutang yun o hindi, di ba? Kasi hindi mo na nga tinignan eh. Finish mo na lang siya. Okay, so bakit maganda po kapag lutang? Ang paliwanag po, syempre, kapag kumain ka, kailangan po yung kinain mo ma-digest na maayos. Kapag maganda po ang digestion, maganda po ang absorption ng nutrients, di ba? Kaya po lalabas po yun, magaan kasi waste na lang siya. Parang yung gata, tinanggal mo yung, di ba? Yung yolk, tinanggal mo yung gata. Yung pinagataan mo, tawag po doon ay sapal. Ang sapal magaan kasi wala na po yung nutrients sa kanya. So, ganoon din po sa dumi po natin. Tapos, may mga shape din pala to, no? Banana shape. Okay? Hindi pwedeng senyorita. Masyadong maliit. Kailangan daw po yung lakatan. Di ba? Gano'n pa kalaki lakatan? Gano'n pa kalaki? Maikli lang din pala, no? Kaya ba? Sabi po kasi ng mga eksperto, tulad po ng mga doktor, di ba? Mula raw sa dulo ng siko mo, ma'am, hanggang sa dulo ng daliri. Di ba? Dapat gano'n. Yes po, yes po. Sabi nila, bakit daw gano'n karami na? Yes, ano? Ay, hindi ba lakatan yun? Ano po yung saging na yun? Wala yung saging na gano'n. Meron eh. Tanongin natin si si Ernie Baron. Ito alam nito lahat eh. Si Limas o si Limas? Galyan. Yung ganyang. Galyan! Hindi pala lakatan. Ano? Galyan. Galyan? Pangalan pa lang, malaki na parang galyon. Parang galyon. Galyan. Ganyan. Yun talagang tawag. O baka naman sa Laguna lang ganun ang tawag. Baka sa Laguna gano'n. Iba. Siguro sa iba. Ganyan din sa ibang lugar. Baka iba. Galyan. Ay, tandaan nyo kailangan kasi laki na galyan. Diba? Ayun, ganun karami, no? Bakit daw ganun karami? Kasi nga, sa maghapon po, nakakailang beses pa kayo kumain. Wala pang merenda, wala pang midnight snack, diba? Minsan nakakalima. Diba, ang dami po natin kumain, nakakatakot naman kung dudubi tayo ng konti lang. So, kailangan marami talaga. Tapos, ano ba? Not too hard, not too soft. Panglima, 1 hanggang 3 beses daw po araw-araw. O tanong ko lang, sino po nakagawa sa inyo yan? Maliban po kay Sir Arnold, sa din. Kayo twice, di ba? Yung iba po, once. Yung iba po. Ayun. So bakit daw hanggang 3 beses? Once a week. Once a week? Oo naman, maraming ganyan. Ano? Kahit naman hindi naman once a day eh. Yun nga lang, no, mas matindi yun kapag nakulong, no? So kailangan daw po at least 1 hanggang 3 beses araw-araw. So bakit 1 hanggang 3 beses? Paliwanag ulit po ng mga eksperto, katulad po ng mga doktor, kung ilang beses ka kumain ng heavy sa maghapon, dapat ganun kakarami, tuluin. Diba? Yung mga bata nagagawa nila yan, mga baby, diba? Hindi natin nagagawa kasi naka-mindset na po tayo na once na lang kasi nga busy ka na. Ma'am, nagtuturo ka, nakaramdam, diba? So kung kayang tiisin, diba? Tinitiis yan eh. Pag-uwi na lang sa bahay. Kaya minsan nagiging once na lang po. No? So ito po signs na meron po tayong healthy intestine. Okay? So ito po, ang kagandahan po sa ating product, Pro-15 probiotics, hindi lang po isang bakterya ginamit natin, kundi 15 bakterya. Ito nga po yung ginamit po ng Yakult, yung Lactobacillus kasi, di ba, dinagdagan pa siya ng 14. Sabi nga, no, di ba, kung yung isang produkto na katulad ng Yakult na merong isang bakterya lang, ay maganda na pong effect sa katawan ng tao, how much more kaya kung 15 pa. So, ganun po siya ka-potent, ganun po siya ka-powerful. Tapos, ito po yung pang-benefits po niya dahil po siya ay good bacteria. Lalabanan niya syempre mga bad bacteria sa katawan po natin. Yan. Nagpe-prevent po siya ng allergies, improves intestinal functions, enhance absorption ng nutrients. Ibig sabihin lang po nito, yung product po natin, ini-enhance lang naman yan yung pag-absorb ng nutrients. Ibig sabihin, kung meron kang ginagamit ngayon, di ba, natural man or chemical, hindi mo naman kailangan itigil yan. Kung yung nanay mo, magulang mo, gumagamit ng mga synthetic drug, tuloy lang po yan. Okay? Kaya lang, unahin lang po muna natin si Pro-15 kasi siya po yung tutulong sa absorption.
Hindi po siya kalaban ng mga existing products sa market. Sa katunayan, tutulungan po natin sila. Maganda po yung mga products sa market ngayon, kaya lang may kulang eh. Yung kulang po yung good bacteria sa katawan, yung mag-absorb, okay? Kaya nga po ang tawag ng supplement ng mga food, supplement. Yan, nagpapalakas po siya ng immune system. Ang tao naman, kapag malakas ang immune system, lahat ng sakit pwede may iwasan. Tama po ba? Kung may sakit ka man ngayon, hindi na para lumala at para mas mabilis ka pa makarecover. Hindi ibig sabihin din na gumagamit ka ng mga ganitong produkto ay hindi ka na magkakaroon ng sakit. Tao lang po, lahat magkakasakit. Ang advantage nga lang po, hindi katulad sa iba na malala. Di ba? Kasi gumagamit ka na ng food supplement. Eliminate lactose intolerance, bukod po dyan, anti-diarrhea, anti-constipation. Baliktarang sakit po. Normally po sa labas, isang sakit, isang gamot, ibang sakit, ibang gamot. This time po halos lahat, dala po niya, matutulungan niya. Ang kagandahan, si Pro-15 po hindi gamot. Probiotics po siya. Abdominal pain, intestinal gas, proven and tested po ito, anti-diabetic, mamaya, di ba? Si Sir, pag-share natin ng konti sa kanyang experience, no? Tapos, proven and tested, anti-carcinogenic din po siya, or pang-iwas po sa cancer. Kaya naman po sa ibang bansa, tulad po sa Amerika, marami pong hospitals na kapag ang pasyente po sakit cancer, instead na kiniti mo agad, pinapagamit muna po ng probiotics. Kasi doon pa lang minsan nakukuha na buhay na bacteria, cancer cell, pinapatay na niya. Okay? Tapos sa high blood ka, low blood ka, pwede ang Pro-15 probiotics, prevents UTI, prevents vaginal yeast, protects the kidney, beautifies the skin, rheuma, arthritis, uric acid. So mapasin niyo po, overall wellness. Kasi nga, buong katawan po natin, di ba, punong-puno po ng bacteria. So kailangan po ma-maintain natin yung mas marami yung good kumpara sa bad. Okay po? Ano ba yan? Yan. So kagandahan po sa ating manufacturing company, double ISO certified po ito. Sabi nga po, isa lang naman, pwede na eh, dalawa pa. So ganun po kaganda yung quality po ng product natin, pang world class po talaga po siya. Patented technology, yung formulation, hindi pwedeng kopyahin. Atin lang po yan sa Bugnawa lang po siya. No? Bukod po kasi sa probiotic na ginamit, sinamahan po siya ng prebiotic. Yung po yung pagkain ng probiotics. Okay? Tapos pinalit po ng natural minerals yung capsule. Hindi po synthetic, kaya po wala magiging concern sa ating kidneys. Ano? Human origin. Ganun din po siya kasi compatible po. Sabi nga, from human for human. Di ba? Marami po kasi mga existing products sa market, mapapansin niyo po yung source nila from plants and animals. Although okay din naman, kasi napatunayan okay nga yan, kaya lang, hindi maiwasan magkaroon po ng allergic reaction. Kasi iba po yung source. Maganda po sa akin, human origin. At proven by doctors ito. More than 500 doctors na. Pinagkakatiwalaan po yung ating produkto, proven by users. So marami rin po natulungan at napatunayan yung ating produkto. Okay? So siguro, okay lang ba sir? Mag-share lang po tayo ng konti po ng ating pong experience pag ano nga pangalan natin? Larry. Palakpakan naman po natin si Sir Larry. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kaya po ganito ang lakad ko noong March 29. Martis yata yun. March 29. Ano po nangyari sa'yo? Na ano ako, na mild stroke. Itong Tuesday lang. Ano ba February pa rin? February. March na ito. Ayun. Tapos, kasi siguro 2 dekada na akong diabetic. 2 dekada na. Ngayon, yung ako'y 3 years nang nag-i-insulin. Kasi sabi ng doktor, kung hindi ko titigilan yung gamot na inom ako ng gamot, yung aking mga laman loob, kasi nasakit na yung aking baga, yung aking atay, nasakit na. Kaya sabi ng doktor, mag-insulin na lang ako. Ngayon, kasi yung mga gamot na yon, synthetic yon, hindi agad natutunaw sa tiyan. Hindi gaya ng atin yung natural minerals na natutunaw agad sa tiyan. Kaya yung tinitira nun, hindi natutunaw na yun, yung mga laman sa loob. Ngayon, itong ang aking last na yung aking ma-stroke, ang sugar ko, ang aking stroke ay dahil sa sugar, hindi dahil sa high blood, sa sugar talaga. Kulang-kulang na 400 ang aking Tumaas. taas.
Ngayon, nung uminom ako, almost, nung bigyan ako nila Annabelle ng, Mama Annabelle ng Pro 15, 2 weeks akong maga, hapon, inom. Twice po kayo. Twice a day. Naka 2 weeks na ako, di ngayon, isa na lang, isang araw. Ang itong siguro kamakalwa, ang sugar ay 91 na lang. Wow! Yun yung isang maganda na talagang napatunayan ko na talagang ang Pro 15 ay talagang tumakalap sa tao. Yun po yung aking experience sa Pro 15. Maraming salamat. Sir, salamat. Ang ganda ng kwento ni Sir Larry, no? Uy, diyan ka pala. Kailan ka pa dyan? Nakaka-engage kayo, ha? Tala niyo ako yan, ha? Oo, si Sir Larry po, si Sir Larry ay na-stroke bago gumamit ng Pro 15. Kasi nagulat ako last Tuesday lang. February pa pala. March na tayo ngayon, no? So, may isang buwan na po kayong gumagamit na Pro 15. Tapos ganun ang effect, no? From 400, 90. ngayon po 91. Oh, wag mo sana biglang sasadsa. Masama rin kasi yun, eh. No? Ano ba yung normal pag sa Pero yung kasi minomonitor yun eh. Apo. Meron nga 100, meron nga 20. No, hindi na. Mataas na sobrang taas. Yes. Oo. Kaya po kayo, kung may mga kakilala po kayo, kamag-anak nyo, may diabetes, no, huwag kayong magdalawang isip na ipagamit yung product. Kasi proven na po ito and tested, di ba, na kapag pa-normalize ng ating blood sugar. Okay, so Sir Larry, salamat po. Palakpakan na po ulit natin si Sir Larry. Parang may napansin ako mapunta rin, no, kahit kasama ni Ma'am Mimi. May-ari po ng tita. Apa? May-ari po. Ay, ako po si, ano mo pangalan ni Tita? Tita Chin. Chin. Fire. Chin, as in Chin. Chin. CSI. Chip. C-H-I-P. Chin. Chin. I-edit natin yun, no? Paano narinig ako sa dulo? Okay po, no? Tama-tama yung dating ni Tita, eh, no? Tapos na po yung product, no? Ulitin natin mamaya, no? Actually, maganda po yung sharing, no? Ulitin natin kay Tita. Okay po, Tita. Saan po yung ano nyo, yung butik? Member na po. Ah, member na. Okay. Ilang account po? Stockist na po ba? Kasi sa amin po, pag sa aming member na, stockist na eh. Kasi pag isang account lang, yung 16, di ba? Ano lang yung user lang yun eh. User na yan. Pag member na, yung stockist. No? Tapos na po yung mga stockist dito, tapos po ang kamay. Ay, grabe. Yan yung mga member na. Ang dami pala. No? Yung mga member. Di ba user pala? Mag-member na kayo, ha? Oy, tama-tama, oh. Mamaya announcement, ha? Grabe, oh. May excite. Iba po, sir. Pusher, di ba? May excite kayo sa announcement mamaya. Travel incentive, grabe. Grabe, travel incentive. No? Anyway, tuloy natin. No? Hindi pa pala tapos yung presentation. Marami po natulungan yung product, ha? Katulad po ni Ma'am Bel Romanes. Ayan, si Ma'am Bel Romanes po. Ay, grabe. Dito po sa picture na to, siya po may pinakamalalang sakit. Opo, sa kanya po yung pinakamalala. Bilis po na nga. Grabe yun, no? Ito po kasi si Sir Bartolome Villanueva, taga San Pablo City. Katulad po ni Sir Larry, siya po ay may diabetes din. Ilan siguro, dalawang dekada na may diabetes siya, no? Okay, ang insulin po niya ay 8. Araw-araw, insulin. Ang synthetic drug niya ay 8. Diba? Grabe, no? Insulin 8. May nag-insulin, no? Ang kanyang maintenance po ay 8. Diba? So, nung mapaliwanagan po ni Sir Limuel, ay ayaw na nga niya sana gumamit pa ng Pro 15 kasi magiging sham nga naman, di ba? Ang gusto nga niya magdagdag, no? Kaya nga, di ba, sabi ko nga, ang mga tao naman, habang nabubuhay, mas gusto mababa ang buhay, di ba? Pansin niyo po yung mga kapitbahay yung na-stroke, kung kailan na-stroke na, tsaka nag-exercise ka. Kasi gusto umabang buhay. Kung kailan na iika-ika na, tsaka nagja-jogging sa umaga, di ba? So katulad po ni Sir Bart, di ba, na-convince po ni Sir Limuel na mag-try, di ba? Isabay lang sa kanyang maintenance,
So nung una, naging siyam po yung kanyang maintenance kasi pang-siyam nga po yung Pro-15. Pero maganda naman po after 2 weeks, pagbalik po niya ng doktor, di ba nakita po sa result ng kanyang laboratory, maganda po yan yung kanyang insulin na twice a day, di ba? Tinanggal na po ng doktor yung isa, so morning na lang siya nag-i-insulin. Tapos meron din po siya maintenance para sa kanyang high blood. Twice a day din yon, yung isa panggabi. Tinanggal na rin po ng doktor yung panggabi niya. At meron po siya isang gamot din para po sa panlalabo ng mata niya, komplikasyon po ng sakit na diabetes. Tinanggal na rin po yun. Ibig sabihin, in 2 weeks time, 3 synthetic drug po yung inalis. Ang maganda po niyan, basta tuloy-tuloy ka lang. Darating yung araw, wala ka nang ibang mini-maintain, kundi Pro-15 na lang. Okay po ba yun? Maganda po, wala pong side effect o natural po siya. Okay? Tapos, ito po si Ma'am Yoli, principal po sa Pulo National High School. Meron po siyang 3rd stage breast cancer. Alam niyo, nakakatuwa, no? Wala naman nag-suggest sa kanya na gawin niya yun. Di ba? Siya na lang po yung nag-decide na ang pag-inom po niya ng Pro-15, 5 sa umagang capsule, 5 sa gabi. 10 capsule a day po yun. Di ba? Nag-mega dose siya. Kasi katwira niya, di ba? Kaya ako nagkaroon sakit na breast cancer, so dami kong bad bacteria sa katawan. Totoo naman. So ang ginawa po niya, binomba po niya ng probiotics yung katawan niya. Pero ginawa lang naman po niya yun, so lang po ng isang linggo. Kasi after a week, nag-twice na lang po siya. Diba? So katulad po ni Sir Larry, di ba nag-start siya ng twice, no? Ngayon po ay once na lang. So okay po yun, okay yun. Iba naman medyo baliktad, nakikiramdam muna. Sinimulan once, parang okay sa akin tsaka ginagawang twice. No? Depende po sa akin. No? Okay? Tapos ito, puntahan po natin si Ma'am Mel. Pinakamatindi po, ito po ay diabetes, ito po ay cancer. Si Ma'am Mel po ay food poison, LBM. Diba? Dahil nag-LBM, no? Nag-LBM. LBM po ay yan sintomas siya ng ng katakatakan. Umatid po kasi sila ng piyestahan. Diba? Yun po yung mga panahon nagsisimula pa lang kami dito sa Cognoa na hindi pa namin alam masyado itong si Pro-15. Hindi pa namin siya pinapansin, no? Okay, so iba pa yung pinopromote namin yung mga kape, mga sabon. So nag-market po, nagma-market sila Ma'am Bel dito po sa area po ng Laguna. Tapos one time, merong isang distributor na may piyestahan nag-invite. So isang van po sila na umattend sa piyestahan. Kaya syempre, di ba, pag mga probinsya, gabi pala, piniprepare na yung food. No? Nagpunta po sila, magagabi na rin. So pakapon na. O siguro yung pagkain, nainitan, di ba? Tapos yun. So yung lahat po ng pasahero ng van na yon, lahat po yun, sumakit yung tiyan. So na nga po doon si Ma'am Bel. No? Pero isa lang pala hindi. Isa lang. Si Mama Besa. Mama, sana mapanood mo yung video to. Pwede ba? Diba? Pwede ba, no? Pwede. Nagdala siya, continuous pa rin siya. Talaga? Okay. Sana mapag-active pa rin natin sila, no? So si Mama Besa po, siya po yung pinakabata sa group. Magsi-70 na yata nung mag-70 na siya, no? Senior na po yun. Pero hindi sumakit yung tiyan niya. Kasi doon nalaman na yung palang senior citizen na yun, siya lang yung gumagamit pa nung Pro-15. Tapos sila Ma'am Bel, hindi pa kasi namin kilala hindi pa umiinom, no? Ngayon, nung nagla-labor po siya sa CR, di ba? Naalala po niya bigla yung Pro-15, di ba? So, nag-take ka ng ilang capsule ba? 2 capsule. 2 capsule. Tapos after nun, Magic. para nagdahilan na. Di ba? Ganun po kabilis, no? LBA, para nagdahilan na. Baka nagtataka kayo na pwede po ito sa, di ba yung mga bata? Pag masakit ang tiyan, nag-LBM, anong nire-reseta po ng pedya? Ersiflora, probiotic po yun. Diba? Isang bacteria yun. Ito po kasi kaya mabilis ang effect, pati hindi. 15 bacteria. Yes, ma'am? Yan lang pinayin ko sa anak ko pag isang Oo naman. Baka naman ibang product. Siyempre naman, Pro-15. Diba? O pag masakit ang tiyan, maganda po ito. Wala po pinipiling edad si Pro-15. Bata, matanda, may sakit, wala, buntis o hindi buntis, pwede po Pro-15. Kahit po sa mga mukhang buntis. Pwede po siya, pwede po siya. So wala po pinipili po yan, okay? So yan po yung mga kwento po. Ilan lang po sa mga natulungan at di ba, yung mga nagpatuto, katulad nga po ni Sir Larry, na gumamit po ng ating Pro-15 probiotics, okay? So ano po next slide? Paano po yung pag-inom? Okay, paano yung pag-inom? General healthcare, kapag wala pong sakit. Sabi nga po, pang-iwas lang. Prevention is better than cure. Kailan ano po bang sakit natin mga Pilipino? Ang sakit natin ganito kung kailan may nararamdaman ka na, tsaka ka nagpapacheck up,
Tama ba? Kung kailan isugod na sa ICU, tsaka malalaman ng stroke na pala, diabetic na, high blood na. Maganda po, wala man nararamdaman sa ngayon, dapat nag-take ka na. Kasi hindi ibig sabihin na parang okay ka ngayon, ay okay ka talaga. Kasi sa katawan natin may nangyayari, hindi natin nararamdaman. Di ba? Yes. Mahirap po yung biglang-bigla, marami pong ganyan. Di ba? Yung bang kahapon na, umatay siya ng seminar ko. At least alam mo, hindi yung speaker yun. Mamili na lang po kayo. Hindi, joke lang po yung joke lang. Kasi ibang company yun, okay? So kapag wala pong sakit, ayan, 1 capsule day on empty stomach. Pagising po sa umaga. Ganun po ba pag-inom nyo lang? Every morning. Okay, every morning, okay? Hindi kompleto ang araw. Grabe ah. Tindi na na. Gawin natin ano yan, tagline, ano? Hindi kompleto ang araw kapag wala Pro 15. Ayos. Kapag walang sakit. Kapag may sakit naman po, special healthcare, isa sa umaga, isa po sa gabi. Sa gabi po bago matulog. Pero, pagdating po sa probiotics, advice po ng WHO, World Health Organization, walang limit. Ibig sabihin, mas marami, mas maganda, di ba? Kasi ano lang po yung atin yung Pro 15 po natin, 100% probiotics. Hindi po katulad ng iba na may extender, di ba? Na may ibang content like sugar, yogurt, skim milk, di ba? Yung atin po 100% probiotics. Ang may limit po kapag yung product mo may sugar. Diba? Lalo kapag ngayon po, diabetic. So atin po, mas marami, mas maganda. Tapos maganda po niya, no? Yan, sa box po natin, nakasulat po IPA, International Probiotics Association. Samahan po ng iba't ibang kumpanya sa buong mundo na nag-o-offer po ng probiotics sa market. Alam niyo sa buong Southeast Asia, nakaka-proud, 3 lang po member niyan. Yung isa po doon, si Cooknova International. Okay? Alam niyo sa iba, pinapalakpakan po. Tapos, bago-bago rin po, halal certificate, no? Halal approved na po yung ating product. So pwede na po nating i-offer sa mga kapalit po nating Muslim. Kung may mga kamag-anak po kayo, mga nag-work sa Middle East, di ba? Pwede pong ipadala yung product po sa kanila. Okay, so ganun po siya kaganda. Anyway, tuloy po natin, recommended dosage po yan. So isang box po natin, ang halaga po is 1,350, ang laman po 30 capsule. Kung once a day ka lang, so good for 1 month na po yung isang kahon. Okay? Isang box. May question po ba kayo? Doon sa mga bago? Klaro naman. Tuloy natin ha. So, siguro kung wala kayong tanong sa product, pag-usapan na rin natin yung negosyo. Okay lang? Yes. Tinaran niyo ba ako? Tinaran niyo. Ang ganda ng shirt mo ha. Pag may isa magdadala ka niya. Ikaw naman, no? Yung solo mo eh. Yeah, tuloy natin. So, ito po yung business side na. Business side. So, paano po mag-member? So, simple lang po. Bili lang po tayo ng package na kung tawagin po ay wholesaler package. Ang laman po nun, 12 kahon. Ito po, isang kahon, good for 1 month. Yung 12 boxes po ay good for 1 year. Kung once a day ka lang iinom at kung sa pamilya mo ay sinolo mo yung product, ibig sabihin hindi mo shinare sa asawa mo, pinagdamot mo sa anak mo, di ba? So tatagal po siya ng 1 taon. Pero kung shinare mo sa asawa mo, 6 months lang po yan, di ba? Ay paano kung 4 kayo sa pamilya na gumagamit? So saglit na po mauubos ito. Okay, so ang tanong, magkano yung wholesaler package, yun po yung halaga po niya. 16,188. Okay, so ano po yung benefits, no? Yung kasama po sa package. Bukod po sa 12 boxes, meron po tayong up to 30% lifetime discount. Magkano nga po yung 1 box? 1,350. Kapag member ka na, nag-repeat purchase ka, 945 na lang sa'yo. Meron ka ng 30%? Yes. No? Tapos, meron po tayong accidental death insurance na worth 100,000 pesos. Under po yun ng standard insurance. Siya po yung benepisyo na syempre walang gustong gumamit. Gusto mo bang gamitin mamaga? Syempre wala nang gustong gumamit yan, ano? Yan, wala. So ano po maganda, pag hindi po nagamit, pwede po siyang i-renew. Magkano nga po yung renew po nito? 50 pesos, no? So halimbawa, nag-join ka ngayon, 50 pesos ba yan? 50 pesos. Magkano rin yun ng insurance? 50 pesos, no? So, taon-taon 50 pesos lang, no? Ngayon, kung nangiinayin ka sa 50 pesos, pwede mo hindi i-renew yan. No? Depende na sa'yo, no? Kaya kung nangiinayin ka, may expired na naman, gamitin mo na.
Sayang, oh, ako 100,000. Huwag pa alam sa asawa? Ito lagi may hugot sa asawa eh. May hugot talaga. Pag hindi na ba alam sa tao, baka daw itulak. Baka itulak, no? Aksidente nga itulak, no? Okay, tapos may libre po siyang marketing collaterals and business kit. Nakasama po yun doon sa ating package, no? Ay, pero naman ako ng package natin para makita lang sa ano. Pero ako na isang package siya, kahit yung ano lang. Ayun, no? Okay. Ayan, ito po yung package siya. Sa loob po ng package sa mga bago, andyan po yung top access. Kaya po marami nag-member, bukod po kasi sa ano, sa product, ay may libre po siyang bag. Ayan, okay? So, 16,188. Ang tanong, paano po yung negosyo? Okay? So, negosyo po natin, ipinasok po ito sa kung saan tinatawag po natin na MLM. Ano po ba yung MLM? Ang MLM po ay multi-level marketing. Okay? Ang multi-level marketing po, sa Harvard University, sa Amerika, kurso na po yan ng mga estudyante. Sa Pilipinas, Ateneo, sa Lasal, sa ACE Institute, tinuturo na rin po kung ano po yung multi-level marketing. Kaya lang, mas kailangan tawag po sa kanya ay networking. No? Ito po maganda, no? Sa simula po ang networking, medyo allergic po tayo dyan. Ayaw na ayaw ko ng networking. Siguro naman, yung po sa inyo ganun din. No? Bago po nag-member. No? Kaya lang, nung napaliwanag po sa akin kung ano po yung multi-level marketing, doon ko po na-appreciate na ito pala po yung counterpart niya, no? At yan po hindi po alam sa labas, kaya po maraming tao negative. Ang networking pala ay, yes sir? Tumabo. Ha? Tumabo. Ay, gano'n? Dali lang po ha, dali lang ha. Battery? O ano lang. May lumabas na window. Buti lang sa ano, no? Naputol na sa marketing. Marketing. Parang nagam. Lobat. O memory. Nagam eh. Nagam? Nagam. Ibig sabihin yung na-record natin mula sa mula, hindi na save. Uulitin po natin. Sa ano? Nagam sir, nagam. Nagam? Bakit kaya? Naipet? Sandali mo muna. Dali lang po ha. May lumabas na notification. Ay, lobat. Oo. Lobat. So,